Maligayang pagdating sa pagtutuos eng tahimik na reyna. Ikinagagalak kong nakasama ka namin ngayon. At ngayon, simulan na natin ang kuwento. Umuwi ang asawa ni Clara Valderrama isang hating gabi, galit na galit, at inakusahan siyang wala siyang pakialam kung ito ba ay mabuhay o mamatay. Nakatayo si Clara sa kusina, suot ang isang kulay abong sweater. Ang isang kamay ay nakahawak sa isang tasa ng lumamig ng salabat, habang ang isa naman ay nakapatong sa mga papeles mula sa ospital na nakatupi pa rin sa tabing lababo. Tumitila ang ulan sa mga bintana ng kanilang townhouse sa Lupeng, isang pribadong village sa Quezon City. Dahil sa ilaw sa itaas, ang marmol na countertop ay tila mas malamig pa kaysa sa tunay nitong temperatura. Ibinagsak ni Dante Salcedo ang pinto sa harap ng malakas na halos yumanig ang kabinet na salamin. Hindi ka tumawag kahit isang beses, sabi niya. Tiningnan siya ni Clara. Basa ang maitim niyang buhok dahil sa ulan. Bukas ang kanyang navy blue na coat. At bahagyang maluwag ang kanyang kurbata na may halong pagot. Guwapo siya. Tulad nege-mege lalaking sanay gamitin ang galit para magmukhang dominante. Maputla ang kanyang muha. Mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang bibig. At nagniningning sa akusasyon ang kanyang mga mata. Sa likuran niya, pumasok ang kanyang ina. Bit-bit ang isang leather na handbag at isang pahatol na malinaw na pinakintap niya buong gabi. Si Margarita Salcedo ay 62. May buhok na kulay pilak, elegante, at tila hindi kayang pumasok sa isang silid nang hindi ito iniinspeksyon. Sinulyapan niya ang sweater ni Clara. Ang hindi nagalaw na salabat. Ang hospital bracelet na nakapulupot pa rin sa pulso ni Clara. At itinaas ang kanyang baba na parabang kahit ang pagkakasakit ay maaring gawin sa maling paraan. Nasa isang emergency board session si Dante buong gabi, sabi ni Margarita. Ang asawa niya ay hindi tumawag. Kahit isang beses. Humikpit ang mga daliri ni Clara sa tasa. Tumawag siya. Noong 6:14 ng gabi. Pagkatapos sabihin ng doktor na tumigil na ang pagdurugo, ngunit wala na ang sanggol. Noong 6:27 ng gabi. Pagkatapos magtanong ng nurse kung may susundo sa kanya. Noong 6:39 gabi, mula sa pasilyo sa labas ng kapilya ng ospital, kung saan may isang babaeng nagdarasal sa Espanyol. At si Clara ay nakatayo hawak ang isang paper bag na naglalaman ng sweater na ginupit mula sa kanyang katawan. Noong 7:02 ng gabi, pagkatapos mag-crash ang taxi app, at napagtanto niyang kailangan niyang umuwing mag-isa habang may bahit pangamoy ng antiseptiko at dugo. Sa ika-4 na tawag, sinagot ang telepono ni Dante. Hindi si Dante. Isang babae. Isang malambing at kinakapos na boses na kilala ni Clara mula sa mga company holiday party. Mga larawan sa charity. At sa paraan ng pahawa ng asistan ni Dante sa manggas nito kapag nag-aabot ng mga dokumento. Si Micaela Reyes. Sinagot ni Micaela ang telepono ni Dante at sinabing, hindi niya kayang sagutin ang telepono ngayon. Nasa shower siya. Hindi sa board session. Hindi kasama ng mga investor. Nasa shower. Nakatayo si Clara sa pasilyong ospital. Nanginginig ang mga papeles sa kanyang kamay. At nakikinig sa pagingangang babae sa kabilang linya ng telepono ng kanyang asawa. Pagkatapos ay idinagdag ni Micaela na may halong tamis, gusto mong magiwan ng mensahe. Ibinaba ni Clara ang tawag. Ngayon, si Dante ay nakatayo sa kanyang kusina. Galit na galit dahil hindi niya ipinadama ng sapat ang kanyang pag-aalala. Sinabihan ako na may dysmenorrhea ka lang, sabi niya. Dysmenorrhea, Clara. Bigla ka na lang nagpunta ng ospital at hindi mo man lang tinatawagan ang asawa mo habang hinaharap ko ang isang krisis na maaring ikalugi ng kumpanya ng 10 bilyong piso. Lumapit si Margarita. Ang maprioridad mo ay palaging kakaiba. Maingat na ibinaba ni Clara ang tasa. Maliit lang ang tunok. Seramika sa bato. Ngunit sa paanuman. Pinatahimik nito ang silid. Tinitigan siya ni Dante. Wala ka bang sasabihin? Tiningnan ni Clara ang lalaking minahal niya sa loob ng 7 taon. Ang lalaking humalik sa kanyang tiyan 2 buwan na ang nakalipas at ibinulong na babaguhin ngang sanggol na ito ang lahat. Ang lalaking naging maylap 3 linggo pagkatapos, naging abala, at naging hindi na makontak.
Ang lalaking ang telepono ay sinagot ng ibang babae habang si Clara ay mag-isang nawalan ng anak. Nanghihina ang boses niya nang magsalita siya. Tumawag ako. Napapikit si Dante. Nanlit ang mamata ni Margarita. Nagpatuloy si Clara. Pero sabing babaeng sumagot. Nasa shower ka raw. Tila biglang lumakas ang ulan sa mga bintana. Nagbago ang mukha ni Dante. Hindi lubusan. Masyado siyang sanay para doon. Ngunit nawala ang kulay sa ilalim ng kanyang nga pisngi, at bahagyang bumuka ang kanyang bibig bago niya ito pilit na isinara. Tiningnan siya ni Margarita. Sa isang maikling sandali, parehong natahimik ang mag-ina. Ang katahimikang iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Pagkatapos ay nakabawi si Dante. Sinong babae? Halos mapangiti si Clara. Isang kahindik-hindik na tanong. Tanong ang isang nakasala. Ang isang inosenteng lalaki ay sasabihing walang babaeng sumagot ng telepono ko. Nagtanong si Dante kung sino. Kinuha ni Clara ang mga papeles mula sa counter at inilagay sa pagitan nila, si Micaela Reyes. Napasinghap si Margarita. Napababa ang tingin ni Dante sa mga papeles. Noon niya lang napansin ang mga salita sa itaas. Emergency Obstetric Unit. Pregnancy Loss Management. Follow-up required. Nawalan ang buhay ang kanyang mukha. Clara, sabi niya. Nawala ang galit sa kanyang boses. Huli na. Huling-huli na. Inabot ni Dante ang mga papeles. Inilayo ito ni Clara. Hindi ito dramatiko. Dahan-dahan niya lang itong inalis sa kanyang abot tanaw gamit ang dalawang daliri. Pagkatapos ay tiniklop ng isang beses at inilagay sa loop ng drawer kung saan niya itinatago ang ngalistahan ng bibilhin, ekstrang baterya, at lahat ang maliliit na praktikal na bagay na kailangan ng isang bahay para magpatuloy na magpanggap na normal ang buhay. Tinitigan ni Dante ang saradong drawer na para bang ininsulto siya nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Tiningnan siya ni Clara ng matagal. Sinubukan ko. Gumagalaw ang kanyang lalamunan. Hindi ko alam. Hindi, Clara. Hindi mo alam dahil ang telepono mo ay kasama ngang isang babae sa isang lugar kung saan ka naliligo. Mabilis na pumasok si Margarita. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Hindi ito ang tamang oras para sa maparatang. Humarap sa kanya si Clara. Anong oras ang mas maganda? Humikpit ang bibig ni Margarita. Nababagabag ka. Oh. At nasasaktan. O rin, kung gayon. Marahil ay hindi ka dapat gumawa ng mga akusasyon na maaring pagsisihan mo. Pinaaralan ni Clara ang kanyang biyenan. Hindi siya gusto ni Margarita. Hindi talaga. Gusto niya ang asal ni Clara. Ang kanyang edukasyon. Ang tahimik na pangalang Valderrama na dala niya bago ikasal. Ang katotohanang kayang umupo ni Clara. Sa charity lansyon nang hindi nagdudulot ng kahihiyan. Ngunit palagi niyang pinaniniwalaan na kulang si Clara sa init, sa lambing, sa kung anumang tinatawag ang mamayayamang ina na pagsunod kapag gusto nilang maging pambabay ang tunok nito. Margarita. Sabi ni Clara. Umuwi ang anak mo na galit. Dahil hindi ako tumawag habang mag-isa akong nakukunan. Bumaksak ang katahimikan sa kusina kasabay ngang salitang iyon, na tila isang pintong padaboh na isinara. Nakukunan? Napangiwi si Dante. Nagbago ang mukha ni Margarita. Hindi kalungkutan. Pakalkula na dumating ng napakabilis. Ilang buwan na? Tanong niya. Umarap si Dante. Ma. Sumagot pa rin si Clara. 11 linggo. Lumipat ang mamata ni Margarita sa tiyan ni Clara. Pagkatapos ay umalis. Nasiguro bang mabubuhay? Sa isang segundo, kahit si Dante ay mukhang nabigla. May naramdaman si Clara sa loop niya na biglang tumahimik. Lumabas ka, sabi niya. Napapikit si Margarita. Anong sabi mo? Lumabas ka sa bahay ko. Tumuwid ang likod ni Margarita. Bahay ito ni Dante. Ayan na. Ang matagal ng paniniwala ay nasabi na rin sa wakas. Tumingin si Clara sa paligid ng kusina. Ang narenovat na townhouse sa isang eksklusibong village sa Quezon City. Ang mga antigong ilaw na tanso na siya ang pumili. Ang breakfast nook na gustong-gustong sabihin ni Dante sa mabisita na siya ang nagdisenyo. Kahit na ang trust fund ni Clara ang bumili ng property bago ang kasal at nagbayad para sa bawat renovation.
ang maestanta ng pantry kung saan nakalagay ang mga porselanan ng kanyang lola sa likod ng salamin. Ang hardin sa labas ng mga bintanang malabo dahil sa ulan, na itinanim ng kanyang ama noong taksibol bago siya namatay. Hindi, sabi ni Clara, hindi ito sa kanya. Saglit na ipinikit ni Dante ang kanyang mamata. Alam niya. Tila hindi alam ni Margarita. Nilakpasan sila ni Clara papunta sa pinto sa harap at binuksan ito. Pumasok ang malamig na hangin sa pasilyo. Tinitigan siya ni Margarita. Ibinulong ni Dante. Clara, pakiusap. Hindi niya ito tiningnan. Aalis ang nanay mo ngayon. Puwede kang sumama sa kanya o matulog sa guest room hanggang sa makipag-ugnayan ang abogado ko sa abogado mo. Namutla ang muka ni Margarita sa ilalim ng ilaw sa pasilyo. Abogado? Sabi ni Dante. Tiningnan siya ni Clara nun. Ang lalaking nag-akusa sa kanya ng kapabayaan habang nananakit pa ang kanyang katawan dahil sa pakawala. Ang lalaking ang asistan ang sumasagot sa kanyang telepono mula sa isang shower room. Ang lalaking ang unang reaksyon matapos makita ang magkapapeles mula sa ospital ay hindi lumuhot. Hindi umiyak. Hindi magsabingang dapat nandun ako. Kundi magtanong kung bakit hindi niya sinabi ng mas maayos. Oo, sabi niya. Abogado. Natulog si Dante sa guest room noong gabing iyon. Alam ni Clara dahil narinig niya itong binuksan ang pinto ng 3 beses at huminto sa pasilyo na parabang naghihintay na tawagin siya dahil sa kalungkutan. Hindi niya ginawa. Nakaupo siya sa master bedroom na nakalok ang pinto at bukas ang mga kurtina. Pinapanot ang ulan na dumadaloy sa salamin. Ang silid ay may bahit ng amoy lavender detergent at antiseptiko mula sa ospital. 2 beses siyang naligo at nararamdaman pa rin niya ang ospital sa kanyang balat. Noong 2:08 noto, nag-text si Dante mula sa kabilang pasilyo, patawad. Noong 2:11 NU. Hindi ko alam. Noong kaksi. 9:00 NU. Pakiusap. Kausapin mo ako. Noong 2:34 NU. Pagkakamali lang si Micaela. Tinitigan ni Clara ang huling mensahe hanggang sa dumilim ang telepono. Isang pagkakamali? Ang nga pagkakamali ay maling exit sa highway, sunog na tinapay. Isang nakalimutang pulong. Maling numero. Ang pagsagot ni Micaela sa kanyang telepono habang siya ay naliligo ay hindi isang pagkakamali. Ito ay access. Binuksan ni Clara ang kanyang laptop. Pinabibigat ng sakit ang katawan, ngunit ang kalinawan ay nagbibigay ng gawain sa mga kamay. Nag-log-in siya sa family phone plan. Iginit ni Dante noon na ang pagsasama-sama ng mga account ay nagpapadali sa buhay. Nakalimutan niya na ang pagiging simple ay nag-iwan ng matalaan sa isang lugar. Mga tawag kay Micaela Reyes, gabi-gabi, madaling araw, mga katapusan ng linggo na sinasabi niyang kasama niya ang mga investor. Pagkatapos ay mga mensahe, hindi ang nilalaman, kundi mga timestamp. Daan-daan. I-download niya ang mga log. Sunod, binuksan niya ang cloud photo backup na konektado sa tablet niyang bahay. Ginagamit ito ni Dante para sa trabaho minsan. Nagreklamo siya tungkol sa autosync at hindi na ito pinatay. May mga screenshot ng mga reservation sa restaurant, mga kumpirmasyon sa hotel spa, isang invoice para sa isang pribadong suite sa The Crestwood Hotel, na sinisingil sa ilalim ng Salcedo Strategic Holdings, at isang larawan na marahil ay aksidenteng nakuha o dahil sa kayabangan si Micaela na suot ang puting polo ni Dante. Nakatayo sa harap ng salamin sa banyo, na may buhok na nakalaylay sa isang balikat, sa likuran niya. Naaaninag sa salamin. Si Dante ay nakaupo sa gilid ng kamang hotel na may tuwalya sa kanyang baywang. Isinabi ni Clara ang lahat. Pagkatapos ay binuksan niya ang huling folder na iniwasan niya ng ilang linggo. Sanggol. Ang ultrasound image mula sa 9 na linggo. Isang maliit na puting kurba sa isang itim na larangan. Nandun si Dante para sa appointment na iyon. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at umiyak. Napakaganda ngang kanyang pagiyak na dinalhan siyang nurse ng tissue. Naniwala si Clara sa maluhang iyon. Ngayon iniisip niya kung dumiretso ba siya kay Micaela mula sa appointment na iyon. Ang isiping iyon ay sobra na. Isinara niya ang laptop at nagpunta sa banyo.
Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, nagsuka siya. Kinaumagahan. Nagbago ang taktika si Dante. Nagtimpla siyang kape. Ang amoy ay umabot sa silid tulugan ang alas 7. Mainit at pamilyar. Malupit sa pagiging karaniwan nito. Bumaba si Clara na suot ang itim na pantalon at kulay gatas na sweater, nakatali ang buhok, maputla ngunit matatak ang muha. Nakatayo si Dante sa kalan at nagluluto ng itlog ng hindi maganda. Hindi siya nagluluto maliban kung gusto niyang kapatawaran. Dapat kang kumain, sabi niya. Tiningnan ni Clara ang kawali. Sinunok mo. Napatingin siya sa ibaba. Nagulat. Puwede akong kumawa. Nebago. Huwag na. Pinatay niya ang kalan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya, walang ibig sabihin si Micaela. Sumandal si Clara sa counter. Muli, hindi iyan ang pinakamatibay mong argumento. Namimilipit ang kanyang mukha. Naligaw ako, sabi niya. Pagkatapos magsimula ang pagbubuntis. Nagpanik ako. Tapos may pressure sa kumpanya. Nandun si Micaela. Katangahan iyon. Gaano katagal? Clara, gaano katagal? Tumingin siya sa malayo. Iyon ay sapat na sagot. Ngunit nahintay siya. Ilang buwan na, sabi niya. Ilang buwan na. 11 linggo nang buntis si Clara. Ang ilang buwan na ay nangangahulugang nagsimula ang relasyon bago pa ang sanggol. Bago ang positibong pagsusuri. Bago umiyak si Dante sa ultrasound at hinalikan ang kanyang mabuko sa parking lot. May isang bagay sa loop niya na gumuho. Kumuha ka na sarili mong abogado, sabi niya. Lumapit siya sa kanya. Hindi. Pakiusap. Hindi tayo makakagawa ng desisyon ngayon. Nagluluksa ka. Ayan na. Ang salitang ginamit bilang tali. Tiningnan siya ni Clara. Huwag mong ipagkamali ang aking kalungkutan sa iyong pagkakataon. Huminto siya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyon ang kailangan mo. Namula ang kanyang mamata. Nawalan din ako ng anak. Dapat sanay toto ang pangungusap. Marahil ay toto ito sa isang lugar. Ngunit nang sabihin niya ito sa kusinang ito pagkatapos ni Micaela. Dumating ito na suot ang mga damit na ninakaw. Nawalan kay na isang posibilidad, sabi ni Clara. Nawalan akong isang anak, mag-isa, habang ang krida mo ang sumasagot sa telepono mo. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Tumunog ang doorbell. Napatingin si Dante sa pasilyo. Nagulat. Hindi gumalaw si Clara. Ang house manager, si Mang Berto, ay inutusan ng huwag magpapasok ng sinuman ng walang pahintulot. Ang kanyang boses ay narinig sa intercom. Senyora Valderrama, nasa pinto po si Miss Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Tiningnan siya ni Clara. Ibinulong niya. Hindi ko siya tinawagan. Naniwala sa kanya si Clara. Ibig sabihin, si Micaela ay alimang sa hanggaw desperado. Papasukin mo siya sa sala sa harap, sabi ni Clara. Humakbang si Dante. Clara, huwag. Gusto mong mag-usap. Ngayon lahat ay maaring gumamit ng masalita. Pumasok si Micaela Reyes sa sala na para bang pumapasok sa isang bahay na naisip na niyang tirhan. Siya ay 28. Blonde. Masalan. At nakasuot ng chamelko at sa ibabaw ng itim na damit. Pula ang kanyang mamata. Ngunit maingat pa rin ang kanyang makeup. Ang detalyang iyon ay mas nakakainis kay Clara kaysa sa nararapat. Kahit ang kalungkutan ay may estilo. Huminto si Micaela nang makita niya si Clara. Pagkatapos ay si Dante sa likuran niya. Hindi ko alam na nandito siya, sabi ni Micaela. Umupo si Clara sa berdeng velvet na upuan malapit sa fireplace. Dito siya nakatira. Pansamantala. Napanjivi si Dante. Humigpit ang magadalir ni Micaela sa kanyang handbag. Nandito ako para magpaliwanag, sabi niya. Sumenyas si Clara sa upuan sa tapat niya. Umupo ka. Tumingin si Micaela kay Dante. Bahagyang ngumiti si Clara. Kung kailangan mong kanyang pahintulot para umupo, baka mabigo ka sa usapang ito. Umupo si Micaela. Nanatiling nakatayo si Dante malapit sa pinto, maputla at galit na galit. Nakikiramay ako sa nangyari sa sanggol, sabi ni Micaela. Natahimik ang silid.
Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang mamata. Paano mo nalaman? Bumuka ang bibig ni Micaela. Sinabi ni Dante. Humarap si Clara sa kanya. Sinabi mo sa kanya. Napalunok siya. Nababagabag ako. Kailan? Walang sumagot. Nananatiling kalmado ang boses ni Clara. Kailan, Dante? Tumingin si Micaela sa kanyang makamay. Kagabi. Kagabi. Pagkatapos niyang makita ang mga papeles mula sa ospital. Pagkatapos niyang mag-text ng mga paumanhin mula sa guest room. Pagkatapos sabihin kay Clara na si Micaela ay isang pagkakamali. Tinawagan niya si Micaela. Walang naramdamang pagkagulat si Clara. Tanging kumpirmasyon na pumapasok na parang huling laryo. Mabilis na nagpatuloy si Micaela. Wasak na wasak siya. Hindi niya alam kung paano ito ipoproseso. Kailangan niya ng isang tao. Tinitigan siya ni Clara. Kailangan niya ng isang tao, ulit niya. Namula si Micaela. Hindi ko sinasadyang ganun. Paano mo sinasadya? Si Dante at ako huminto si Micaela, sumulyap sa kanya, pagkatapos ay pinilit ang sarili na magpatuloy, hindi dapat ganito. Bihira namang mangyari. Napunong luha ang mga mata ni Micaela. Sinabi niya sa akin na hiwalay na kayo sa emosyonal. Sinabi niya na ang kasal ay naging isang business arrangement na lang. Halos matawa si Clara. Ayan na naman. Emosyonal na paghihiwalay. Ang pariralang natutuklasan ng malalaking nangangaliwa pagkatapos ng kama at bago ang abogado. Sinabi ba niya sa iyo na buntis ako? Nagbago ang mukha ni Micaela. Hindi. Pero alam mo. Hindi. Bulong niya. Tiningnan ni Clara si Dante. Sumagot ang kanyang katahimikan. Mukhang nasusuka si Micaela. Hindi ko alam. Naniwala rin si Clara doon. Hindi nito siya pinapalaya sa kasalanan. Nililinaw lamang nito kung kaninong nga kasinungalingan ang kanino. Bakit ka nandito? Tanong ni Clara. Pinunasan ni Micaela ang ilalim ng isang mata. Tinawagan ako ni Margarita. Napalingon si Dante sa kanya. Ang nanay ko. Tumango si Micaela. Sinabi niya na susubukan ka ni Clara na sirain. Sinabi niya na kailangan kong maging matapang at sabihin ang totoo bago niya baluktutin ang lahat. Sumandal si Clara. Siyempre. Umalis si Margarita sa bahay. Umuwi. At nagsimulang buuin ang kwento bago pa man mag-umaga. Binuksan ni Micaela ang kanyang bag na may nanginginig na makamay at inilabas ang isang nakatuping pakete. Pinapirmahan niya ako nito. Lumapit si Dante. Ano yan? Tiningnan siya ni Micaela at sa unang pagkakataon, may galit na humalo sa kanyang maluha. Wala kang alam. Huminto siya. Ibinigay niya ang pakete kay Clara. Confidential relationship statement na inihanda ng Salcedo Family Office. Binasa ni Clara ang unang pahina. Inilalarawan ng dokumento ang relasyon ni Dante at Micaela bilang isang mutual emotional bond na umusbong matapos ang functional end ng kasal ni Dante. Nakasad dito na si Clara ay emotionally volatile, withdrawn, at unwilling to support Daniel during corporate crisis. May kasama itong isang linya na nagpapahiwatig na ang pagbubuntis ni Clara ay medically uncertain at si Dante ay excluded from relevant information. Napatigil ang kamay ni Clara. Nagbasa. Si Dante sa likod niya at namuti. Ibinulong ni Micaela. Sinabi ngang nanay mo na kung pipirmahan ko ito. Poprotektahan niya ako. Tiningnan siya ni Clara. Mula saan? Nabasak ang boses ni Micaela. Mula sa iyo. Tinawagan ni Clara ang kanyang abogado eng 919. Paksapit eng 10,0. Nasa sala na niya ang abogado. Ang pangalan niya ay Ati Elena Garcia at kinatawan na niya ang nga kababaihan sa mga pagpapawalang bisa ang kasal na napakarahas na hindi na siya nagsasayang ng galit sa anumang mas maliit kaysa sa diskarte. Nakasuot siya ng navy suit. Pilak na salamin. At kalmadong ekspresyon ng isang siruhano na nakakita ng bawat organo ng pagtataksil. Binasa niya ang pakete ni Margarita ng isang beses. Pagkatapos ay 2 beses. Isa itong murang pamamaraan ng kalupitan na nagtatago sa isang profesional na letterhead. Nakaupo si Dante sa kabilang panah ng silit, makasiko sa tuhod, makakaugnay ang makakamay. Naktanong siya kung maaari siyang manatili, pinayagan siya ni Clara dahil kapakipakinabang na panorin siyang matutunan ang hugis ng plano ng kanyang ina.
Nakaupo si Micaela sa tabi ng abogado na tinawagan ni Elena para sa kanya, si Ate Pia David. Umiyak si Micaela ng paulit-ulit sa loop ng isang oras. Hindi siya inalo ni Clara. Si Ate David ang gumawa nito. Tinapik ni Elena ang pakete. Ang pahayag na ito ay dinisenyo para i-frame si Clara bilang hindi matatak, hindi nakikipag-usap, at hindi mapagkakatiwalaan sa medikal na aspeto. Sinusubukan din nitong protektahan sina Dante at Micaela sa pamamagitan ng pagpapakita ng relasyon bilang isang post-marital emotional transition. Hindi iyon totoo, sabi ni Clara. Hindi nga. Tumingala si Dante. Hindi ko inutusan ang nanay ko na gawin ito. Humarap sa kanya si Elena. Sinabi mo ba sa kanya na hindi matatak si Clara? Binuksan niya ang kanyang bibig at isinara ito. Tiningnan siya ni Clara. Ayan na. Hindi ang buong krimen, kundi ang binhi. Sinabi kong naging maylap siya. Bulong ni Dante. Sinabi kong binago siyang kalungkutan. Hindi lumambot ang tingin ni Elena. At ginawa itong sandatang ang nanay mo. Ibinaba ni Dante ang kanyang ulo. Naramdaman ni Clara ang pangungusap na pumasok sa kanya ng walang pagkagulat. Ganun ang ginagawa ng mamakapangyarihang pamilya. Hindi sila lumilikang kalupitan mula sa wala. Kinukuha nila ang mga walang ingat na salita mula sa mga anak. Pinakikintab ito sa mga salaysay. At ibinibigay sa mga abogado, nagtanong si Ate David kay Micaela. May inalok ba si Margarita kapalit ng pagpirma? Tumango si Micaela. Isang severance package. Isang apartment sa loob ng 6 na buwan. Isang reference. Sinabi niya na kung tatanggi ako, iwanan ako ni Dante. At idedemanda ako ni Clara hanggang sa malugi ako. Tiningnan ni Dante si Micaela. Hindi ko sinabi yan. Tumigas ang muha ni Micaela. Hindi mo kailangang sabihin. Ang nanay mo ay nagsasalita na parang pag-ari niya, ang makahihinatnan. Tiningnan ni Clara ang isa't isa. Ang tatsulok ay hindi na romantiko. Ito ay pamamaraan na. Nakatulong iyon. Isinara ni Elena ang pakete. Itatabi natin ito. Itatabi natin ang mga callog, mga talaan nega ospital, mga text message, at anumang patunay nega relasyon. Clara, magsasampa tayo ng annulment, pati na rin ng emergency financial restraints, at exclusive occupancy. Abisuhan din natin ang board ng Salcedo Strategic, na patingala si Dante. Ang board? Sa wakas ay diretsong nagsalita si Clara sa kanya. Ginamit ng nanay mo ang family office para gumawa ng isang maling pahayag tungkol sa aking kondisyong medikal at sa ating kasal. Pinapirmahan ang assistant mo. Ginamit mo ang oras ng kumpanya, paglalakbay ng kumpanya, at posibleng ma-account ng kumpanya para itago ang isang relasyon. Makakaroon ng pakialam ang board. Clara, maaring masira ang kumpanya dahil diyan. Malungkot siyang tiningnan nito. Hindi. Mapipigilan nito ang kumpanya na gamitin bilang iyong alibi. Ang Salcedo Strategic ay hindi lang kay Dante. Iyon ang katotohanang maraming taon nang kinalimutan ni Dante. Itinatak niya ito gamit ang karisma, ambisyon, at isang pitch deck na nakpaniwala sa mga matatandang investor na nakikita niya ang hinaharap. Si Clara ang nakpatakbo ang nga numero. Ang kanyang family office, ang Casa Valderrama, ang nagbigay ngunang puhunan sa pamamagitan ng isang pribadong sasakyan na tinatawag na Puente Norte Capital. Akala ni Dante na ang Puente Norte ay isang panlabas na investor na may pambihirang pasensya sa mga termino. Hindi niya alam na si Clara ang kumokontrol dito. Noong una, itinago niya ang katotohanan iyon para sa kanyang pride. Pagkatapos ay para sa kasal. Pagkatapos ay dahil bawat buwan ay mas nagiging mahirap ang pagbubunyag, binalaan siyang kanyang ama bago ang kasal. Ang isang lalaking kinainisan ang iyong hagdan ay tatawagin itong hawla kapag nakarating na siya sa balkonahe. Akala ni Clara ay mapang-uyam lang ito. Ngayon iniisip niya kung marahil ay may karanasan lang ito. Pagsapite nega tanggali. Nakipag-ugnayan. Si Elena sa Consejo nega Puente Norte. Pagsapite nega 2. Nakatanggap ang borde nega Salcedo Strategic. Enega isang preservation notice. Pagsapit ng 4:00, tinawagan siya ngang Chief Financial Officer ni Dante sa isang gulat.
Narinig ni Clara ang pag-vibrate ang kanyang telepono mula sa kabilang panig ng sala. Tiningnan niya ang screen at natigilan. Si Martin, sabi niya. Dapat mong sagutin. Kinuha niya ang tawag sa pasilyo, ngunit umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Anong ibig mong sabihin na ni-freeze ng Puente Norte ang release? Katahimikan. Hindi, ito ay isang personal na bagay. Isa pang katahimikan. Martin, huwag kang magtatawag emergency meeting nang wala ako. Tumingin si Clara sa bintana sa basang kalye. Sa loob ng maraming taon, tinawag ni Dante ang kanyang kahinahunan bilang kanyang pinakadakilang ali. Pagkatapos, nang ang kahinahunan ay hindi na nagsilbi sa kanya, tinawag niya itong kalamigan. Iyon ang pinakamatandang panlilinlang sa libro. Purihin ang pagpipigil na isang babae kapag pinoprotektahan ka nito. Questionin ang kanyang pagkatao kapag pinoprotektahan siya nito. Bumalik si Dante sa sala. Nagbago ang kanyang mukha. Ni-freeze ng Puente Norte ang capital release. Tumango si Clara. Alam mo? Oh, paano? Tiningnan siya nito. Dahan-dahan niyang naunawan. Ang Puente Norte ay sa iyo. Kontrolado ng family office mo. Tinitigan niya ito na parabang naging isang estranghero siya sa loob ng isang pangungusap. Itinago mo iyan sa akin. Itinago mo ang isang relasyon sa akin. Iba iyon. Oh, sabi ni Clara. Ang sa akin ay nagpanatiling buhay sa kumpanya mo. Natahimik ang silid. Tumingin si Micaela sa ibaba. Humikpit ang bibig ni Dante. Hinayaan mo akong isipin na mag-isa kong binuo ito. Hindi. Iginigit mong isipin iyon. Tumigil na lang akong itama ka. Namula ang kanyang mukha. May ilang kahihiyan na mas masakit para sa isang mayabang na lalaki kaysa sa pagtuklas na ang hindi nakikitang kamay na kanyang binalewala ay ang siyang humahawak sa sahig. Dumating si Margarita ang 5,30 kasama ang dalawang abogado at walang paumanhin. Pinigilan siya ni Mang Berto sa festibule hanggang sa aprubahan ni Clara ang pagpasok. Iyon palang ay nakpatigas na sa mukha ni Margarita sa isang bagay na malapit sa pagkamuhi. Pumasok siya sa sala at nakita sina Dante, Clara, Micaela, Ati, Elena Garcia, Ati, Pia David, at ang pakete sa mesa. Ang kanyang tingin ay unang napunta kay Micaela. Dinala mo ito sa kanya. Tumigas ang balikat ni Micaela. Pinakiusapan mo akong magsinungaling. Bahagyang kumurba ang bibig ni Margarita. Pinakiusapan kitang linawin. Tumayo si Clara. Pinakiusapan mo siyang pumirma sa isang pahayag na nagsasabing ang aking pagbubuntis ay medically uncertain at nagtago akong impormasyon sa aking asawa. Tiningnan siya ni Margarita. Hindi ba? Sinabi ni Dante. Ma. Binalewala siya ni Margarita. Mag-isa kang pumunta sa ospital. Naramdaman ni Clara na lumamig ang silid. Dahil sinagot ni Micaela ang telepono ni Dante at sinabing nasa shower siya. Tiningnan ni Margarita si Micaela. Pagkatapos ay si Dante. Sa unang pagkakataon, may kumislap na kawalang katiyakan. Alam niya ang tungkol sa relasyon. Hindi niya alam ang tungkol sa tawag. Mahalaga iyon. Kaunti lang, mabilis na nakabawi si Margarita. Kahit na may mga pagkakamaling nagawa, ginagawa mong isang corporate assault ang isang pribadong kalungkutan. Tiningnan siya ni Clara. Ginamit mo ang family office para gumawang isang maling medical na salaysay tungkol sa akin. Para protektahan ang anak ko, mula sa katotohanan. Lumapit si Margarita. Mula sa isang asawang palaging naniniwala na ang tahimik na paghatol ay nagpapataas ng kanyang moralidad. Halos mapangiti si Clara. Ayan na. Ang tunay na pagkainis ay binigyan ng wika. Hindi kita hinusgahan. Margarita. Pinag-aralan kita. Tumiim ang mamata ni Margarita. Nagpatuloy si Clara. Hindi mo pinoprotektahan ang pamilya. Pinoprotektahan mo ang imahe. Ang pamilya ay salita lang na ginagamit mo kapag kailangan ang katahimikan ng iba. Tiningnan ni Dante ang kanyang ina. Tumingin si Micaela sa sahig. Si Ati, Elena Garcia ay mukhang bahagyang naaliw. Bumaba ang boses ni Margarita. Mag-ingat ka. Nagluluksa ka. Ayaw mong gumawa ng nga desisyon ngayon na sisira sa iyong kinabukasan.
Tiningnan ni Clara ang babaeng nagtanong tungkol sa viability bago mag-alok ng kalungkutan. Ang kinabukasan ko ay hindi na nakadepende sa pag-apruba mo sa sandaling pumasok ka sa aking kusina at tinrato ang aking pagkakunan na parang isang legal na abala. Namutla, si Margarita. Naglagay si Elena ng isang dokumento sa mesa. Ngang. Salcedo, dapat ninyong suriin ito kasama ng inyong abogado. Ito ay isang preservation notice tungkol sa mga komunikasyon ng family office, mga medikal na pahayag, mga talaan ng trabaho, at anumang pagtatangka na impluensyahan ang testimonya ni Ms. Reyes. Hindi ito kinuha ni Margarita. Kinuha ito ni Clara. Inabot niya ito. Sa loob ng isang segundo, tinitigan ni Margarita ang papel na parabang ang pagtanggap nito ay nangangahulugan ng pagtanggap ng pagkatalo. Pagkatapos ay kinuha niya ito. Naganap ang pulong ngambor kinabukasan ng umaga. Sinubukan ni Dante na ipagpaliban ito. Tumanggi ang Puente Norte. Alas 9 ng umaga, pumasok si Clara sa conference room sa ika-42 palapa ng punong tanggapan ng Salcedo Strategic. Nakasuot siya ang itim na suit, nakapusot ang buhok, walang alahas maliban sa relo ang kanyang lola. Maputla ang kanyang mukha, ngunit eksakto ang kanyang tindig. Nandun na si Dante kasama ang dalawang abogado. Nakaupo si Margarita sa tabi niya sa kabila ng walang opisyal na papel. Si Martin Hale, ang CFO, ay mukhang hindi nakatulog. Tatlong independiyenteng direktor ang nakaupo sa kahabaan ng mesa na may matablet na bukas at maingat na neutral ang mga ekspresyon. Tumaylo si Micaela sa pamamagitsain na video kasama si Etu. Dave. Entitsaluyeng iyong palang na panggiwi na kay Dante. Binuksan ng tagapangulong Gort, si Helena Frost, ang pulong. Nandito tayo para suriin ang Capital Friesen na Puente Norte Lane. Potensyal na executive misconduct at mag-alegasyon na panghihimasok ng family office. Sumandal si Dante. Ito ay isang alitan sa pag-asawa na pinalalaki ng sobra. Tiningnan siya ni Clara. Hindi siya tumingin pabalik. Sumagot ang konseho ng Puente Norte. Ang freeze ay na-trigger ng potensyal na maling paggamit ng mga mapakukunan ng kumpanya, reputational risk, at mga maling pahayag na konektado sa pag-ugali ng ehekutibo. Tumutol ang abogado ni Dante. Pinayagan ni Elena na maitala ang pagtutol at humingi ng ebidensya. Inaasahan ni Clara na masakit ang mga dokumento. Oo, masakit. Ngunit hindi sa paraang kinatatakutan niya. Ang pagkakita sa mga katotohanan na nakaayos ay nagpabawas sa kalabuan ng sakit. Suite ng hotel na sinisinggil bilang Executive Crisis Lodging. Mga serbisyo ngang sasakyan sa gabi papunta sa apartment ni Micaela na sinisingil sa client retention. Ang pakete ng family office na dinisenyo para impluensyahan ang pahayag ni Micaela. Mga call-log na nagpapakita nga mga pagtatangka ni Clara na tawagan si Dante mula sa ospital. Talaan ngang paglabas sa ospital na may timestamp ilang minuto bago sinagot ni Micaela ang telepono ni Dante. Text mula kay Dante kay Micaela ng 2,22 netor u. Alam na niya. Kailangan kita. Uminto ang silidun. Tinitigan ni Dante ang screen. Si Clara ay hindi. Nabasa na niya ito. Humarap si Helena kay Dante. Ipinadala mo ba ito matapos ipaalam sa iyong asawa ang pagkawalang ng pagbubuntis? Humigpit ang mukha ni Dante. Nabigla ako. Tahimik ang boses ni Clara. Ako rin. Walang nagsalita. Pagkatapos ay lumitaw si Micaela sa screen, maputla ngunit kalmado. Pinakiusapan ako ni Margarita Salcedo na pumirma sa isang maling pahayag. Sabi niya, nag-alok siyang severance, pabahay, at proteksyon kung ilalarawan ko ang relasyon bilang nagsimula matapos na epektibong matapos ang kasal ni Dante at Clara. Hindi iyon totoo. Tumayo si Margarita. Isang kalapastanganan ito. Tiningnan siya ni Helena. Umupo ka. Nagbago ang silit. Hindi sanay si Margarita na kausapin bilang isang taong walang autoridad. Umupo siya. Nagpatuloy si Micaela. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam na buntis si Clara. Sinagot ko ang telepono ni Dante. Sinabi kong nasa shower siya. Paumanhin. Tiningnan siya ni Clara. Hindi pagpapatawad. Pagkilala. Minsan ang katotohanan ay pumapasok sa silid sa pamamagitan ng isang taong tumulong sa pagliha ng sugat.
Binibilang pa rin iyon. Sinuspindeng ng board si Dante mula sa kapangyarihang ehekutibo habang nag-iimbestiga. Hindi tinanggal. Hindi pa. Sinuspinda. Sapat na iyon para makmukhang sinampal si Margarita. Pinanatiling ng Puente Norte ang capital freeze. Ngunit nag-alok ngang paraan upang ilabas ang mapondo sa ilalim ng independiyenteng pangangasiwa. Si Martin ang magiging pansamantalang operating lead. Si Helena ang mamumuno sa isang komite sa pamamahala. Ang nga mapakukunan ng kumpanya na nakatali kina Dante at Micaela ay uditin. Ang family office ay pagbabawalang makipag-ugnayan sa mga saksi o empleyado na kasangkot sa pagsusuri. Tahimik na nakinig si Dante. Nang basahin ang desisyon, lumingon siya kay Clara. Sinira mo ang ating binuo. Pagod si Clara. Napagpagod na halos dumaan lang sa kanya ang pangungusap ng walang epekto. Hindi. Sabi niya. Inihihiwalay ko lang ito sa ginawa mo. Sinabi ni Margarita. Ikakahiya kang tatay mo. Dahan-dahang lumingon si Clara. 4 na taon nang namatay ang kanyang ama. Tinuruan siya nitong magbasa ng makontrata, magtanim ng marosas, at huwag kailanman pumirma sa anumang inaalok sa panahon ng gulat ng isang tao. Binalaan din siya nito tungkol sa kayabangan ni Dante. Ang tatay ko, sabi ni Clara, ay magtatanong kung bakit kailangan ng anak mo ang aking nakatagong puhunan para magtayo ang isang kumpanya na ngayon ay inaangkin niyang sinisira ko. Namula ang mukha ni Margarita. Tumingin si Helena Frost mula kay Clara patungo kay Dante. Nakatagong puhunan? Sumagot ang Konseo N. Puente Norte. Ang Puente Norte Lane ay kontrolado NG Casa Valderrama. Ang family office ni NG Valderrama Salcedo. Natigilan ang mga direktor. Ipinikit ni Dante ang kanyang mamata. Tinitigan ni Margarita si Clara. Ayan na. Ang pagbaliktad na hindi inaasahan ng silit. Ang iniwang asawa ay hindi lamang isang nagluluksang kabiyak. Siya ang istruktura ng puhunan. Unang nakabawi si Helena. Dapat ay isiniwalat iyon. Tumango si Clara. Isiniwalat ito sa independiyenteng abogado noong unang financing. Ang personal na pag-unawa ni Dante ay hindi katulad NG Corporate Disclosure. Tumingin si Martin, ang CFO, kay Dante. Alam mo, ang katahimikan ni Dante ay naging sagot na mismo. Sapat ang alam niya para maginala, ngunit hindi sapat dahil ayaw niyang magtanong. Ang pagtatanong ay mangangailangan ng pag-amin na ang pera at paghatol ng kanyang asawa ay tumulong sa pagtatayo ng sahig sa ilalim niya. Mahina ang boses ni Margarita. Hinayaan mo kaming maniwala na asawa ka lang ni Dante. Tiningnan siya ni Clara. Hindi, sabi niya. Iginigiit ninyong maniwala na totoo ang salitang lang. Nagresign si Micaela mula sa Salcedo Strategic 2 araw pagkatapos. Maikli ang kanyang resignation letter, sinuri ni Ate Daphit. At kapansin-pansing malaya sa emosyonal na lengguwahe na sinubukang isulat ni Margarita para sa kanya. Inako niya ang responsibilidad para sa kanyang relasyon kay Dante. Itinanggi ang kaalaman sa pagbubuntis ni Clara. Kinumpirma ang pagtatangkang gumawang maling pahayag at pumayak na makipagtulungan sa pagsusuri ng kumpanya. Sa publiko, sinisisi pa rin siyang nga tao. Ang ilan sa sisising iyon ay nararapat. Ang ilan ay maginhawa. Palaging mas madaling gawing buong iskandalo ang krida at iwanan ang makapangyarihang lalaki na mukhang kaawa-awang natukso. Tinanggihan ni Clara ang pagpapasimpleng iyon. Nang magsimulang mag-abang ang mga reporter, nahanda si Elena ang isang maikling pahayag. Singang, Clara Valderrama Salcedo ay hindi tatalakayin ang mga pribadong medikal na detalye. Ang kasalukuyang legal at korporat na pagsusuri ay tungkol sa dokumentadong pag-ugali, maling paggamit ng mga mapakukunan, at pagtatangkang gumawa ng maling pahayag. Ang lahat ng partido, kabilang ang anumang hindi panay panganak o nawalang mga anak na tinutukoy sa bagay na ito, ay nararapat sa privacy mula sa pampublikong espekulasyon. Ang huling linya ay mula kay Clara. Tinanong ni Elena kung sigurado siya. Oh, sabi ni Clara. Hindi niya hahayaang maging headline ang sanggol. Sinubukang umuwi ni Dante noong gabing iyon. Pinigilan siya ni Mang Berto sa pinto. Pinanut ni Clara sa pamamagitan ng camera feed. Nakatayo si Dante sa harap ngang
Hagdanan suot ang isang madilim na koat. Kumikinang ang ulan sa kanyang buhok. Tumingin siya sa kamera na parabang ito ang kanyang muha. Clara, sabi niya. Pakiusap. 5 minuto lang. Halos sumagot siya. Pagkatapos ay naalala niya ang pasilyo ng ospital. Ang boses ni Micaela. Ang text ni Dante ng 2:22 n. Pinindot niya ang intercom. Ipadala ang anumang mga kahilingan sa pamamagitan ng abogado. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Mahal kita, sabi niya. Nag-hofer ang hinlalaki ni Clara sa pindutan. Gusto niyang sabihin na alam niya. Gusto niyang sabihin na mahalaga iyon. Gusto niyang sabihin na ang pag-ibig, kung ito man ay totoo, ay naging imposibleng makilala mula sa gutom. Sa halip, binitawan niya ang pindutan. Nanatiling nakalok ang gate. Malinis ang pagsasampa, na petisyon para sa annulment. Ang mga emosyon ay hindi. Gumagalaw si Clara sa townhouse na parang isang taong natututo sa bigat ng hangin. Ilang umaga, nagigising siya na may galit na nakaupo sa paanan ng kama. Ilang hapon, dumadating ang kalungkutan ng walang babala. Yumuyuko sa kanya sa laundry room dahil nakakita siya ng isang maliit na pares ng medyas na binili niya ng maaga at itinago sa likod ng matuwalya. Hindi niya ito itinapon. Inilagay niya ito sa isang maliit na kahon kasama ang ultrasound image at ang hospital bracelet. Hindi ebidensya, ala-ala. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Si Elena ang humawak sa annulment. Ang abogado ang Puente Norte ang humawak sa kumpanya. Si Dr. Marincol, isang terapis na inirekomenda ang ospital, ang humawak sa hindi kayang hawakan ng batas. Sa unang sesyon, nagtanong si Dr. Cole, ano ang pinakakinagagalit mo? Mabilis na sumagot si Clara. Ang relasyon nila. Nakihintay si Dr. Cole. Tumingin si Clara sa ibaba. Hindi, sabi niya. Ang tawag. Ang pagsagot ni Micaela. Ang pag-uwi ni Dante nagalit dahil hindi ako tumawag. Nabasag ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Nasa ospital ako at nawawalan ng anak. Umuwi siyang galit na galit dahil binigo ko siya. Hindi nakmadali si Dr. Cole na aliwin siya. Nakatulong iyon. Ang pag-aliw minsan ay sinusubukang takpan ang sugat bago pa man magpatoto ang sugat. Umiyak si Clara noon. Hindi maganda. Hindi tahimik. Umiyak siya hanggang sa sumakit ang kanyang muha at pira-piraso ang kanyang pahinga. Nang sa wakas, ay tumigil siya. Binigyan siya ni Dr. Cole ng tubig at sinabing, iniwan ka. Pagkatapos ay inakusahan. Hinawakan ni Clara ang tasa gamit ang dalawang kamay. Ayan na. Ang hugis nito. Iniwan. Pagkatapos ay inakusahan. Isinulat niya ang parirala ng makauwi siya. Dumating ang ganting atake ni Margarita sa pamamagitan ng isang society columnist. Hindi pinangalanan ng artikulo si Clara, ngunit hindi na kailangan. Inilarawan nito ang isang kilalang ehekutibo sa Maynila na ang kasal ay sinubok ng trahedya. Pinuri nito ang kanyang debosyon sa isang mahirap na pagbubuntis. Iminungkahi nito na ginamit ng isang makapangyarihang asawa ang yaman ng pamilya para parusahan ang isang asawa matapos matuklasan ang isang emosyonal na relasyon na nagsimula sa isang panahon ng pahihiwalay. Emosyonal na relasyon. Panahon ng pahihiwalay. Binasa ni Clara ang artikulo sa kanyang mesa sa kusina habang nakaupo si Elena sa tapat niya na may kape at isang legal pad. Sinusubukan pa rin niyang isulat ang unang talata, sabi ni Elena. Ibinaba ni Clara ang tablet. Kung gayon, isusulat natin ang talaan. Tumiim ang mga mata ni Elena. Pinahintulutan ni Clara ang isang tugon sa pamamagitan ng abogado. Hindi emosyonal. Hindi mahaba. Itinamangang pahayag ang tatlong katotohanan. Ang kasal Mama Salcedo ay walang legal na paghihiwalay bago ang relasyon. Ang mga talaan ng kumpanya at hotel ay sumasalungat sa anumang pag-angkin na nagsimula ang relasyon pagkatapos ng paghihiwalay ng mag-asawa. Signang, Valderrama Salcedo ay maraming beses na sinubukang kontakin ang kanyang asawa mula sa ospital sa gabingang kanyang pagkakunan bago sinagot ng ibang babae ang kanyang telepono. Ang huling pangungusap ay naktapos sa pagiging kapaki-pakinabang ng kolum.
Hindi papayagan ni Geng Valderrama Salcedo na gamitin ang kalungkutan bilang alibi para sa dokumentadong masamang asal. Kinagabihan, 2 beses na na-update ang artikulo. Kinaumagahan, nagpost ang kolumnista ng isang malabong paumanhin para sa hindi kumpletong konteksto. Tinawagan ni Margarita si Dante, galit na galit. Tinawagan ni Dante si Elena, galit na galit. Inilagay siya ni Elena sa speaker. Pinapahiya ni Clara ang pamilya ko, sabi niya. Umupo si Clara sa tabi ni Elena at sumagot mismo. Hindi. Nakakaranas lang ang pamilya mo NG investigasyon na may malinaw na batayan. Sa unang pagkakataon, walang agarang sagot si Dante. Nakaroon ng paunang pagdinig 3 buwan pagkatapos. Dumating si Dante na suot ang isang charcoal suit at isang mukha na idinisenyo para sa pagsisisi. Nakaupo si Margarita sa likuran niya na suot ang cream wool. Manipis ang mga labi. Hindi dumalo si Micaela. Ngunit naroon ang kanyang sinumpaang salaysay. Sinubukan ngang abogado ni Dante na panatilihing makitit ang pokus. Iginigit niya na ang kalungkutan ni Clara ay ginagawang hindi mapagkakatiwalaan ang mga agarang desisyon sa annulment. Inilarawan niya ang pag-uugali ni Dante bilang moral na nakakalungkot. Ngunit legal na hindi naugnay sa pahahating ari-arian. Ipinahiwatik niya na ang kontrol ni Clara sa Puente Norte ay nakbigay sa kanya ng hindi patas na kalamangan. Hinayaan siya ni Elena na magsalita sa loob ng 18 minuto. Pagkatapos ay nagsimula siya. Mga kolog ng ospital, mga tala ng telepono, mga invoice ng hotel, pahayag ni Micaela, ang pakete ng family office, ang timeline ng artikulo sa society, ang mga representasyon ng kapital na nagpapakita na ginamit ni Dante ang sasakyang pampamilya ni Clara habang hinahayaan ang kanyang ina na ilarawan si Clara bilang mapagiganti at hindi matatag. Pagkatapos ay pinakita ni Elena ang call record mula 6:39 n. G. Papalabas na tawagin mula kay Clara kay Dante. Tagaw, 1 minuto 12 segundo. Agad na sumunod, isang text mula kay Dante kay Micaela. Siya ba yon? Sagot ni Micaela. Oh, sinabi ko sa kanya na nasa shower ka. Dante. Pesteng yawa. Natahimik ang korte. Hindi pa nakikita ni Clara ang palitan na iyon. Pesteng yawa. Hindi nasaan siya. Hindi okay lang ba siya? Pesteng yawa. Tinitigan ni Dante ang screen na parabang mabuburan niya ito sa pamamagitan ng sapat na pagpapakita ng kahihiyan. May naramdaman si Clara na isang pinal na bagay na pumapasok sa lugar. Nag-utos ang hukom ng eksklusibong paggamit ng townhouse kay Clara. Pansamantalang proteksyon sa suporta. Pagpapanatiling ang account, at isang paghihigpit sa pag-ugali na pumipigil sa alinmang partido o miyembro na pamilya na makipag-ugnayan sa mga medical na provider, empleyado, o mga saksi sa labas saga abogado. Unang umalis sa korte si Margarita. Nanatiling nakaupo si Dante. Nang dumaan sa kanya si Clara, ibinulong niya. Hindi ko alam kung gaano kalala. Huminto siya. Sa isang sandali, nawala ang pasilyo sa labas ng korte. Nakita niya siya tulad ng dati. Nakatayo na nakayapak sa kusina ng townhouse. May harina sa piski. Nag-alok ng singsing. Na halos hindi niya kayang bilhin dahil hindi pa pumapasok ang pera ng kanyang pamilya sa buhay niya. Pagkatapos ay nakita niya ang mensahe. Pesteng yawa. Iyon ay dahil sinukat mo lang ang nangyari sa iyo, sabi niya. Ang suspensyon ni Dante ay naging pag-alis. Natuklasan ng pagsusuri ng kumpanya ang maling paggamit ng mga account ng hotel. Hindi tumpak na pagkoding ng gastos, at paulit-ulit na pagkabigo na isiwalat ang mga salungatan na kinasasangkutan ni Micaela. Natuklasan din nito na nakipag-ugnayan ang family office ni Margarita sa mga empleyado upang hubugin ang mapahayag bago makialam ang abogado. Inirekomenda ni Helena Frost na permanenteng bumaba si Dante bilang CEO. Sumang-ayon ang Puente Norte na ilabas ang kapital sa ilalim lamang ng bagong pamumuno. Si Martin Hale ang naging pansamantalang CEO. Siya ay hindi kaakit-akit, may kakayahan, at ayaw sa drama. Minahal siyang mga investor sa ikalawang linggo. Tinawagan ni Dante si Clara pagkatapos ang boto. Hindi niya sinagot. Nagpadala siya ng isang mensahe.
Nawala sa akin ang lahat. Tinitigan ito ni Clara ng matagal. Pagkatapos ay sumagot siya, hindi. Nawala sa iyo ang iyong ginamit. Ito ay mas malupit kaysa sa karaniwan niyang pinapayagan sa kanyang sarili. Tuturin ito. Samantala, nawala si Micaela sa lipunan ng Maynila. Minsan siyang sumulat sa pamamagitan ni Ate Daphit. Naglakip ng isang formal na paumanhin. Binasa ito ni Clara nang hindi nanginginig. Inamin ni Micaela na pumasok siya sa isang relasyon sa isang lalaking may asawa. Tinanggap ang kanyang kwento nang hindi humihingi ng patunay. Sinagot ang kanyang telepono at halos pumirma sa maling pahayag ni Margarita dahil natatakot siyang mawalan nega akses sa proteksyon ni Dante. Isinulat niya na hindi niya alam na buntis si Clara. Ngunit naunawaan na ang kamangmangan ay hindi nakbuburang ng pinsala. Sa huli, isinulat niya, paumanhin na sinagot ko ang telepono na parang may karapatan ako sa buhay mo. Umupo si Clara kasama ang pangungusap na iyon. Pagkatapos ay inilagay niya ang liham sa isang file. Hindi siya sumagot. Ang ilang mapaumanhin ay nararapat na umiral ng hindi nagiging isang tulay. Ang pinakamahirap na pag-usap ay nakmula sa isang hindi inaasahan. Si Margarita. Humiling siyang isang pulong sa pamamagitan ng abogado 6 na buwan pagkatapos ng unang pagdinig. Pinayuhan ni Elena na tumanggi. Halos ginawa ni Clara. Pagkatapos ay nakita niya ang kalakip na tala. Pupunta ako nang wala si Dante. Hindi ako magdadala ng abogado maliban kung kailangan mo. May utang akong mga salita sa iyo na hindi ko magagawang kapakipakinabang sa pamamagitan ng mga abogado. Pinayagan ni Clara ang 10 minuto, sa sala sa harap. Dumating si Margarita na suot ang itim na coat. Walang perlas. Walang handbag na sapat na malaki para itago ang nga dokumento. Mukha siyang mas matanda, hindi mas mahina. Si Margarita Salcedo ay malamang na mananatiling kahanga-hanga kahit sa isang hospital gown, ngunit numipis na ang katiyakan. Umupo si Clara sa tapat niya. Si Mang Berto ay nanatili sa abot tanaw. Napansin ni Margarita at hindi tumutol. Salamat sa pagtanggap sa akin, sabi niya. Walang sinabi si Clara. Itinupi ni Margarita ang kanyang maguantes sa kanyang kandungan. Nagtanong ako tungkol sa viability. Pumasok ang pangungusap sa silid ng walang takip. Humikpit ang kamay ni Clara sa braso ang upuan. Nagpatuloy si Margarita. Mababa ang boses. Iyon ang unang bagay na tinanong ko matapos malaman na nawala sa iyo ang pagbubuntis. Hindi kung nasasaktan ka. Hindi kung mag-isa ka. Tinanong ko kung ito ay viable. Tiningnan siya ni Clara. Bakit? Saglit na ipinikit ni Margarita ang kanyang nga mata. Dahil nagtatayo na akong depensa para sa aking anak, tumama ng malakas ang katapatan. Ginugol ko ang aking buhay sa pagprotekta sa mga lalaking Salcedo mula sa mga kahihinatnan at tinawag itong pamilya, sabi ni Margarita. Ang aking asawa, ang lolo ni Dante, si Dante. Akala ko kung mapapamahalaan ang kwento, magiging mapapamahalaan ang pinsala. Para kanino? Para sa aming. Hindi para sa akin. Hindi? Sabi ni Margarita. Hindi para sa iyo. Katahimikan. Dahan-dahang gumagalaw ang ulan sa mga bintana. Tumingin si Margarita sa kanyang maguantes. Paumanhin. Maraming beses nang naisip ni Clara ang mga salitang iyon. Sa karamihan ng mga pantasya, nagbigay ito sa kanya ng kasiyahan. Sa katotohanan, dumating sila na maliit. Hindi sapat. At makatao. Salamat sa pagsabi niyan, sabi ni Clara. Tumingala si Margarita, halos umaasa. Nagpatuloy si Clara, hindi nito ibinabalik ang ekses. Nawala ang pag-asa. Tumango si Margarita. Naintindihan ko. Sa pinto ay huminto siya. Sana ay magtayo kang isang buhay na walang sinuman sa aking pamilya ang makakapasok. Nang walang pahintulot, pinag-aralan siya ni Clara. Nagawa ko na. Ang pagpapawalang bisa ang kasal ay natapos 11 buwan pagkatapos ang tawag sa ospital. Pinanatili ni Clara ang townhouse, ang Casa Valderrama, ang kontrol sa Puente Norte, ang kanyang mga pamumuhunan, ang hardin ng kanyang ama, at ang maliit na kahon na may ultrasound image. Pinanatili ni Dante ang mga personal na ari-arian. Nabawas ang equity na sinusuri.
at isang pampublikong reputasyon na mababawi lamang sa mga silid na may maikling alaala, lumipat si Micaela sa Cebu. Nag-resign si Margarita mula sa family office at naging, ayon sa tsismis ng lipunan, hindi inaasahang pribado, natutong matulog mag-isa si Clara. Noong una, ang pag-isa ay parang parusa. Pagkatapos ay parang gamot. Pagkatapos ay parang espasyo. Pininturahan niyang muli ang guest room na dating na kaplanong nursery. Hindi rosas. Hindi asul. Hindi kulay abo. Sage. Green. Ginawa niya itong isang silid-basahan na may dalawang malalim na upuan. Mga estante. Isang maliit na desk. At isang naka-frame na print ng daungan sa hamog. Nanatili ang mga papeles ng ospital sa drawer sa loob ng isang taon bago niya ito inilipat sa isang file na may label na medical. Hindi niya ito itinapon. Hindi rin niya hinayaang manirahan pa sila sa kusina. Tinawag iyon ni Dr. Cole na pagunlat. Tinawag ito ni Clara na paglipat sa multo sa isang silid na may pinto. Isang taon pagkatapos ng pagkakunan, bumalik si Clara sa ospital. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang donor. Ang emergency obstetric unit ay nangangailangan nga pondo para sa pribadong transportasyon para sa mga babaeng umaalis pagkatapos ng pagkawala nga pagbubuntis o mga komplikasyon. Nalaman ito ni Clara mula sa isang nurse na tahimik na umamin na napakaraming kababayhan ang nahihintay mag-isa dahil walang makakapunta o dahil ang taong dapat dumating ay hindi dumating. Pinondohan ni Clara ang programa sa pamamagitan ng Casa Valderrama. Walang gala. Walang talumpati. Walang larawan niya na may hawak na higantang tsekem nga transport voucher lang. Suporta sa magdamag. Mga referral sa pagpapayo, at isang patakaran na walang pasyente ang tatanungin kung may makakasundo sa kanya ng higit sa isang beses pagkatapos niyang sabihing hindi. Umiyak ang nurse nang pirmahan ang mapapeles. Si Clara ay hindi. Umiyak siya mamaya sa parking garaga. Ang pagaling, natutunan niya, ay madalas na naghihintay hanggang sa matapos ang kapakipakinabang na gawain. Ang programa ay pinangalanang ang unang hatid pauwi. Naging simula ito ngang isang bagay na mas malaki. Lumago ang unang hatid pauwi at naging isang pundasyon. Hindi mabilis. Ayaw ni Clara sa minadaling pakikiramay. Ang minadaling pakikiramay ay madalas na nagiging branding. Maingat niya itong binuo. Emergency na transportasyon. Suporta sa legal na privacy. Proteksyon sa matalaang medikal. Mga stipend sa pagpapayo. Pagsasanay para sa mga ospital kung ano ang hindi dapat itanong sa mga babaeng kadarating lang nawalan ng pagbubuntis. Ang pinakasikat na slide sa pagsasanay ay nagsasabing, huwag ipagpalagay na ligtas tawagan ang taong dapat dumating. Si Clara mismo ang sumulat ng linyang iyon. Sa unang pulong ng gatauhan. Isang batang social worker ang nagtanong kung bakit nag-alok din ang pundasyon ng malegal na referral. Sumagot si Clara. Dahil ang pag-abandona ay bihirang maklakbay mag-isa. Minsan dala nito ang kontrol sa pananalapi, pamamahalangang reputasyon, at kuwento ngang ibang tao tungkol sa iyong kalungkutan. Walang nagtanong na sumunod. Naunawaan nila. 2 taon pagkatapos. Ang unang hatid pauwi ay nagpapatakbo sa 5 ospital sa buong Metro Manila. Tahimik na binisita ni Clara ang bawat isa. Nagbasa siyang mahindi kilalang ulat. Isang babae na ang asawa ay tumangging umalis sa isang hapunan sa trabaho. Isang teenager na kinuhang kanyang kasintahan ang kanyang telepono. Isang inang 3 na tinawag ng kanyang mabiyenan na dramatiko pagkatapos ng isang stillbirth. Isang corporate attorney na ang partner ay nagpadala ng mga bulaklak ngunit hindi ang kanyang sarili. Iba't ibang detalye, parehong sugat, iniwan, pagkatapos ay inakusahan. Siniguro ni Clara na ang nga intake form ng pundasyon ay hindi kailanman nagtanong sa isang babae na patunayan na karapat-dapat siyang alagaan. Sapat na patunay ang pagkawala, nagpadala si Danteng isang liham sa 2nd anibersaryo. Dumating ito sa pamamagitan ng abogado, bagaman si Elena ay nagretiro na sa aktibong representasyon nun. Binuksan ito ni Clara sa silid-basahan. Nakaupo sa ilalim ng print ng daungan. Clara, hindi ako sumusulat para humingi ng tawad. Sumusulat ako dahil 2 taon na akong sinusubukang unawain ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsisisi at responsibilidad.
Ang pagsisisi ay ang naramdaman ko nang dumating ang makahihinatnan. Ang responsibilidad ay ang iniwasan ko nung kailangan mo ako. Paulit-ulit kong inulit ang gabing iyon sa aking isipan. Umuwi akong galit dahil hinayaan ako ngalit na manatiling taong nasaktan. Kung huminto ako ng isang segundo at nagtanong kung ano ang nangyari sa iyo, kailangan kong makita ng malinaw ang aking sarili. Paumanhin para kay Micaela. Paumanhin para sa shower. Paumanhin sa pagtawag sa kanya pagkatapos kong makita ang mga papeles. Paumanhin sa pagpayak sa aking ina na gawing diskarte ang iyong kalungkutan. Higit sa lahat, paumanhin na kinailangan mong tawagan ako mula sa isang ospital at marinig ang ibang babae na sumagot na parang pag-ari niya ang lugar kung saan dapat ako naroroon. Danche. 2 beses binasa ni Clara ang liham. Pagkatapos ay ibinaba niya ito at tumingin sa bintana. Ito ay isang magandang paumanhin. Tiyak. Huli na. Ang 2 katotohanang iyon ay makatabi ng hindi kinakansela ang isa't isa. Inilagay niya ang liham sa isang file na may label na natanggap, hindi pinatawad, hindi nakalimutan. Natanggap. 3 taon pagkatapos ng gabing umuwi si Dante na galit, nagsalita si Clara sa publiko sa unang pagkakataon. Maliit ang kaganapan. Inorganisang isang sentrong etika sa medisina, mga doktor, nurse, social worker, tagapagtaguyod ng pasyente, at ilang donor ang nakaupo sa isang lecture hall na may bahit ng amoy ng kape at lumang karpet. Nakatayo si Clara sa podium na suot ang isang navy dress at relong kanyang lola. Hindi siya nagsimula sa mga istatistika. Nagsimula siya sa pangungusap. Umuwi ang asawa ko na galit dahil hindi raw ako tumawag. Natahimik ang silid. Tumawag ako mula sa ospital ng higit sa 1 beses. Sinabi sa akin ng babaeng sumagot sa kanyang telepono na nasa shower siya. Walang gumalaw. Nagpatuloy si Clara. Ang gabing iyon ay nagturo sa akin na ang trauma sa medisina ay hindi nangyayari ng mag-isa. Ang isang pasyente ay maaring dumudugo, nagluluksa, natatakot, at kasabay nito ay naglalakbay sa pagtataksil. Panganib sa pananalapi. Takot sa imigrasyon. Ngabanta sa kustodiya. Presyon sa trabaho o kontrol ng pamilya. Tiningnan niya ang maklinisyan. Kapag nagtanong kayo kung sino ang maari naming tawagan, unawain na ang sagot ay maaring wala. At ang sagot na iyon ay nararapat sa suporta, hindi hinala. Pagkatapos, isang nurse ang lumapit sa kanya na umiyak. Sa tingin ko ay maling tanong ang tinatanong ko sa loob ng 20 taon, sabi ngang nurse. Hinawakan siya ni Clara sa kamay. Kung gayon, magtanong ka ang mas magandang tanong bukas. Iyon ang naging moto ang pundasyon. Magtanong ang mas magandang tanong bukas. Nagpakita si Dante sa isang kaganapan ng pundasyon ilang taon pagkatapos. Hindi bilang panahuhing pandangal. Hindi bilang donor. Bilang isang voluntaryo. Pagkatapos ang ilang buwan ang pagsasanay. At pagkatapos aprubahan ni Clara ang kanyang presensya. Para sa isang tiyak na papel. Logistics. Backroom. Walang pampublikong kontak sa mga pasyente. Akala ni Elena ay si Clara ay alinman sa banal o walang ingat. Sinabi ni Clara. Wala sa dalawa. May hangganan. Nagdiskarga si Dante nga kahon nga winter coat para sa mga pasyenteng umaalis sa ospital. Nakasuot siya nga maong, isang simpleng sweater. At walang bakas ngang CEO na dati niyang ginagampanan. Hindi niya nilapitan si Clara hanggang sa matapos ang kaganapan. Salamat sa pagpapahintulot sa aking tumulong, sabi niya. Tiningnan ni Clara ang mga walang laman na kahon na nakasalansan sa pinto. Hindi ito tungkol sa iyo. Alam ko, ang dating Dante ay masasaktan doon. Ang isang ito ay tumango. Kakaiba ang pag-unlat. Hindi nito palaging ginagawang kaibig-ibig muli ang mataw. Minsan ginagawa lang silang hindi gaanong mapanganib. Tumingin siya sa direksyon ng pasukan ospital. Ang babae sa pulang coat. Dumating ang kapatid niya. Mabuti, sabi niya. Sinabi niya na halos tawagan niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay naalala niyang hindi niya kailangan. Tinanggap iyon ni Clara. Iyon ang trabaho, sabi niya. Nagniningning ang mata ni Dante.
ngunit hindi niya hiniling na aliwin siya. Iyon din ang trabaho. Hindi na nakaanak muli si Clara. Mas kaunti na ang nagtatanong habang tumatanda siya, na isang awa na inaalok ng panahon ng hindi hinihiling. Sa loob ng maraming taon, sinusundan siyang tanong sa mga hapunan, mga kaganapang pangkawanggawa, mga pulong sa negosyo, kahit na sa mga fundraiser para sa medisina kung saan dapat mas may alam ang mga tao. May mga anak ka ba? Natutunan niyang sumagot ayon sa silid. Minsan, wala. Minsan, nawalan ako ng pagbubuntis. Minsan, kapag may isang taong partikular na mapilit, napakakakaibang tanong na paulit-ulit na itanong. Bumuo si Clarang isang buhay na may mabata dito. Hindi sarili niya. Ngunit toto, puno, ang mga family room, nyeka pundasyon nyeka mga ito. Natutunan ni Clara na ang pakiramdam ngang isang ina ay hindi laging sumusunod sa biolohiya. At ang pagkawala ay hindi nakakansela sa likas na ugali ngang tao na protektahan ang mahihina. Namatay si Margarita 8 taon pagkatapos ng annulment. 3 taon na silang hindi nakita ni Clara. Tinawagan siya ni Dante para sabihin, may iniwan siya para sa iyo. Isang liham. Clara, nakasulat dito. Ginugol ko ang halos buong buhay ko sa paniniwalang ang pamilya ay isang bagay na pinoprotektahan ng makababayhan sa pamamagitan ng tahimik na pagtanggap ng sakit, paumanhin sa tanong na tinanong ko sa iyong kusina. Nagdonate ako sa ang unang hatid pawi ng hindi nagpapakilala sa loob ng 3 taon. Tama ka. Ang pamilya ay hindi imahe. Ito ay kung sino ang ligtas tawagan. Sinuri ni Clara ang matalaan ng donor. Totoo ito. Umiyak si Clara noon, hindi dahil sa lahat ay pinatawat, dahil komplikado ang mga tao. 10 taon pagkatapos ng gabing iyon sa kusina, bumalik si Clara sa The Crestwood Hotel. Ang pundasyon ay nahohost ng isang medical privacy summit dun. Naroon din si Micaela, na nagtatrabaho na para sa isang non-profit na nakatuon sa pag-abuso sa kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Nakita sila sa lobby. Salamat sa pagpapahintulot sa aking dumating. Sabi ni Micaela, ginamit ko ang iyong linya. Sa mga pagsasanay. Aling isa? Ang excess ay hindi pag-ari. Ito ay isang masakit na aral na matutunan. Karamihan sa mga kapakipakinabang ay ganun. Hindi sila nagyakapan. Hindi sila naging magkaibigan. Ang pagbabago sa kahulugan isang silit. Natutunan niya ay pagtangging iwanan ang silit sa pinakamasamang bagay na nasaksihan nito. Ang kinot ni Clara ay pinamagatang sino ang sumasagot sa telepono. Tinawagan ko ang aking asawa mula sa isang ospital, sabi niya. Sumagot ang ibang babae. Nang gabing iyon, umuwi siyang galit na galit dahil hindi ako tumawag. Iyan ang hugis ng maraming pinsala. Una, pag-abandona. Pagkatapos, akusasyon. Hindi natin mababawi ang bawat gabing umuwing mag-isa ang isang babae. Ngunit masisiguro natin na hindi siya hihilinging dalhin ang kalungkutan bilang patunay na may ginawa siyang mali. Pagkatapos ng summit, naglakad si Clara pauwi. Sa townhouse, ang ilaw sa silid basahan ay nasa isang timer. Ang mapader na sage ay malambot na kumikinang. Gumawa si Clara ng TSA at binuksan ang drawer kung saan dating nakatira ang malumang papeles ng paglabas. Mayroon itong maekstrang baterya ngayon, malistahan ng bibilhin. Tape, makaraniwang bagay. Ngumiti siya. Hindi dahil nawala ang sakit. Dahil naging karaniwan muli ang drawer. Iyon ay isang uri ng himala na walang pumalakpak. Bago matulog, sumulat si Clara sa kanyang journal. Sumulat ako. Tumawag ako. Sa loob ng maraming taon. Mahalaga ang pangungusap na iyon dahil sinubukan itong burahin ng isang tao. Ang maling tao ang sumagot. Hindi ibig sabihin na tahimik ako. Hindi ibig sabihin na hindi ako minahal ng sarili ko. Kung walang ligtas na sumasagot, maging ligtas na sagot ka para sa iba. Isinara niya ang journal. Sa labas, nagsimulang umulan muli. Dati, ang ulan ay tunong ang pag-uwi ni Dante na galit na galit. Ngayon, panahon na lang ito. Ang masumusunod na taon ay nakita ang paglago ang pundasyon ni Clara sa isang pambansang puwersa.
na naglulunsad ang programa tulad ng ligtas na linya na pinondohan ng isang hindi kilalang donasyon mula kay Micaela, na nagbibigay ng mga sekure na telepono sa mga kababaihan na nangangailangan. Sa huli ay nakahanap si Clarang bagong pag-ibig kay Marco Aguilar, isang arkitekto na naunawaan ang mga hangganan at ang kahalagahan ng pagtatayo ng ligtas na espasyo, kapwa literal at metaporikal. Si Dante, pagkatapos ang mahabang panahon ng pagmumuni-muni at terapi, ay naging isang tahimik, dedikadong voluntaryo sa logistics para sa pundasyon, na naunawaan na ang kanyang paraan ng pagbabayad sala ay sa pamamagitan ng tahimik na serbisyo, hindi pampublikong pahingingan tawad. Ang kanyang pag-unlad ay kinilala, ngunit hindi ito nagresulta sa isang romantikong pagkakasundo, sa halip ay isang may gulang na pag-unawa sa pinsalang kanyang idinulot. Ang huling paghaharap ay hindi naganap sa korte, ngunit sa mga tahimik na sandalingang pagtanggap sa sarili at sa paglago ng komunidad na itinayo ni Clara. Ang kanyang 50 kaarawan ay hindi minarkahan ng pag-alala sa trauma, kundi sa pamamagitan ng pagkalimot na katakutan ito. Isang tanda ang tunay na pagaling. Ang gabi ang anibersaryo ang 20 taon ang panloloko ni Dante ay lumipas, at sa halip na sakit, mayroong isang dashboard ng pundasyon na nagpapakita ng libu-libong buhay na naapektuhan. Ang orihinal na pangungusap pagtataksil na sa shower siya, ay naging kasaysayan. Isang pundasyon para sa isang bagay na kinakailangan at, sa huli, maganda. Ang huling aral na itinuro ni Clara sa mga bagong tagapagtaguyod ay hindi tungkol sa mga telepono. Ito ay tungkol sa tono. Ang makababaihan sa krisis ay madalas na hinihiling na maging perpekto, sabi niya sa kanila. Kalmado para paniwalaan, ngunit hindi gaanong kalmado na tila malamig. Emosyonal para maging tao, ngunit hindi gaanong emosyonal na tila hindi matatag. Imposible ang pamantayang iyon, kaya huwag itong ipatupad. Minsan ang unang katotohanan ng isang nakaligtas ay hindi dumarating na parang kulok. Minsan dumarating ito na halos bulong lang. Ang trabaho ninyo ay marinig ito pa rin. Gabi na. Ikinabit ni Clara ang kanyang telepono para mag-charge sa counter ng kusina. Umiikot ang mundo sa labas ng kanyang nga bintana. Ang ulan ay tumila. Ang bahay ay tahimik. Si Marco ay nasa itaas na. Ang drawer sa kusina ay naglalaman ng maordinaryong bagay. Sa katahimikan ng kanyang bahay, na binuo muli mula sa mga labingang isang buhay na dati, natagpuan ni Clara ang kanyang kapayapaan. Hindi ito isang kapayapaan na ibinigay sa kanya, kundi isang itinayo niya, tawag sa bawat tawag, ladrilyo sa bawat ladrilyo, isang ligtas na sagot sa isang pagkakataon. At iyon, natutunan niya, ay sapat na. Higit pa sa sapat, ito ay lahat.